Laking gulat ang dalaga nang makitang nawawalang necklace na hawak ng palaboy. Kaya pinatira nga niya ito sa bahay para mabawi pero ganito pala ang mangyayari. Ako si Celesta Acosta, perfectionist, metokoloso at hindi basta-basta nagpapadala sa kung sino at ano lang. Lumaki ako na may malinaw nga na pamantayan sa buhay. Mula sa trabaho, pananamit, hanggang sa tipo ng lalaking gusto kong makasama. Para sa akin dapat siya'y matalino, may direksyon sa buhay at higit sa lahat, marunong dalhin ang sarili. Pero minsan, kahit anong plano mo, may dumarating talaga na hindi mo inaasahan. Katulad na nga lamang ni Rico Salazar, isang dating stuntman na walang direksyon sa buhay na tila laging nasa alanganing sitwasyon. Sa madaling salita, kabaliktaran ng lahat ng gusto ko sa isang lalaki. At dahil sa locket na yon, napilitan ako makipag-ugnayan sa kanya. Kahit alam kong delikado ang pakikipaglaro sa isang taong tulad niya. Kaya kung iniisip mong tapusin ang kwentong to, abangan ang mga kapanapanabik na pangyayari. Sa isang art exhibit kung saan ipinamamalas nga ang mga bihirang alahas at antik, nakatayo si Celeste Acosta sa gitna ng silid habang hawak ang isang baso ng champagne. Hindi siya mahilig sa ganitong pagtitipon. Pero nang marinig niyang may isang locket na kabilang sa kanilang pamilya ang magiging highlight ng auction, hindi siya nag-atubiling dumalo para sa necklace na yun. Napako ang tingin niya sa isang lalaki sa dulo ng silid. Matangkad, matipuno at may presensyang hindi madaling balewalain. Pero hindi ang itsura nga nito ang nakatawag ng pansin niya, kundi ang bagay na hawak nga nito sa kamay. Isang antigong locket na may ukit ng Acosta. Para bang biglang huminto ang mundo ni Celesta. Napakuyom na nga lamang siya ng kamao at mabilis na lumapit sa lalaki. "Excuse me," malamig niyang bungad. "Saan mo nakuha yan?" Napatingin nga si Rico Salazar sa babaeng biglang lumitaw sa harapan niya. Mataray ang ekspresyon, matalim ang mga mata, at sanay mangibabaw sa isang silid. Bumuntong hininga si Rico bago sumagot. "Bakit? May problema ba?" Lumalim ang titig ni Celesta. "Hindi ako nagbibiro. Yang necklace na hawak mo, pag-aari yan ng pamilya ko. Nawawala yan nung bata pa ako. At gusto kong malaman kung paano yan napunta sa'yo." Ngumisi si Rico. "Nabili ko lang to sa isang lumang tindahan. Mukhang rare eh." Nagtagis nga ang bagang ni Celesta. "Bumili ka ng bagay na halatang hindi mo pag-aari? Alam mo bang may kaugnayan yan sa yaman ng pamilya ko?" Tumaas ang kilay ni Rico. "Aba, yaman pala ah. Kung ganun, bakit hindi natin pag-usapan ng maayos?" Napairap na nga lamang si Celesta. "Hindi kita bibigyan ng kahit isang kusim para sa isang bagay na akin naman talaga." "Grabe ka namang magsalita, miss. Mukhang ikaw ang tipo ng taong iniisip na lahat ng gusto mo makukuha mo kaagad." Napairap si Celesta. "Hindi ko kasalanan kung totoo yun. And I don't have time for games. So tell me, anong gusto mo para ibalik sa akin yan, ha?" Nagkibit-balikat na nga lamang si Rico. "Mukhang may malaking halaga talaga to eh. Hindi naman ako gahamang tao. Pero kung talagang gusto mong makuha, siguro dapat nating pag-usapan kung anong makukuha kong kapalit." Dumilim ang mukha ni Celesta. "Nagpipiro ka ba? That locket belongs to me. Hindi kita uutangan para lang maibalik yan." Napangiti si Rico pero may pangaasar sa kanyang tono at halatang halata talaga. "Well, mukhang mapipilitan kang makipagkasundo sa akin, miss. At sa tingin ko, hindi ka sanay sa ganun." "Fine. How much do you want? Name your price." Mataray na saad naman ni Celesta. "Wow, wala man lang please? Hindi ka ba tinuruan ng magulang mo ng magandang asal, miss?" "Celesta Acosta, hindi ako nakikipagbiruan. Tandaan mo ang pangalan ko. Magkano?" "Sabi ko na nga be, pera kagad ang sagot mo.
Pero sorry, hindi ko ibebenta to. Huh, you're bluffing. Lahat ng tao may presyo. Palabang sa adaman ni Celesta. Baka nga, pero hindi ako kasama sa mga taong yun. Hindi ako madaling bilhin, lalo na pag may sentimental value ang isang bagay. Napakunot noo nga si Celesta. Sentimental value? Sa'yo? Imposible. Yung locket na yan ang pag-aari ng Acosta family ng pamilya ko. Malabo kang may kaugnayan dito. Funny, kasi may isang lumang litrato ako na may kaparehong locket. Suot ng nanay ko. So tell me, Miss Acosta, paano nangyari yun? Napasinghap na nga lamang si Celesta. Pero agad na pinigilan nga ang sarili. Hindi niya gustong ipakitang nagugulat siya. Pero ang locket na yun ay nawala ilang dekada na ngang nakalipas at ngayon isang lalaking hindi niya kilala ang may hawak nito at may koneksyon pa nga ito sa ina nito. You are lying. Napangiti naman at napangisi si Rico. Kung gusto mong malaman ang totoo, may mas magandang paraan kaysa maghagis ka lang ng pera sa mukha ko. And what exactly do you want? I want answers. Miss, kung may koneksyon tong locket sa pamilya mo, ibig sabihin may koneksyon din ako. At gusto kong malaman kung ano yon. So you want me to play detective for you? That's not my problem anymore. Ang gusto ko lang, mabawi ang pagmamay-ari ko. Wala akong oras para sa ganyan. Maybe not. Pero kung gusto mong makuha to, then I guess you have no choice but to help me. Kinabukasan hindi mapakali si Celesta habang hawak ang address na ibinigay ni Rico. Wala siyang balak sayangin ang oras niya sa isang lalaki na mahilig magpatumpik-tumpik. Pero ang locket na yun ay mas mahalaga kesa sa pride niya. Pagdating niya sa lugar, napakunot ang noon niya. Sa halip na isang disenteng bahay o kondo, isang lumang apartment complex ang tumambad sa kanya. Ang pintura ng gusali ay natutuklap na at may ilang bintana pang tinakpan lang ng karton. Seriously? Bulong niya sa sarili at hinahawakan nga ang Hermes bag na para bang malalaso nito sa hangin ng paligid. Bumaba siya ng sasakyan at naglakad nga patungo sa pintuan. Hindi pa man siya nakakakatok ay bumukas na nga ito at tumambad sa kanya si Rico. Nakasuot lang naman ng lumang gray na sando at jogging pants. Medyo basa pa ang buhok nito pero hindi yun sapat para mabura nga ang inis niya. Wow! Ani pa nga ni Rico na parang nangaasar. Sinipat siya mula ulo hanggang paa. Hindi ko alam na may ganitong scene sa buhay ko. Isang reyna na bumisita sa lungga ng isang hampas lupa na kagaya ko. Napairap na nga lamang si Celesta. I'm here for the locket necklace, not for your bad jokes, okay? Ngumisi si Rico. Saka umatras para bigyang daan siya. Well, pasok ka na, Your Highness. Pagpasok niya agad nga siyang napangiwi. Masyadong maliit ang espasyo. Isang studio type na unit na may kama sa isang sulok. Isang luma at gasgas na mesa at isang kusinang parang hindi pa nga napapalitan ng tiles mula dekada 90. May amoy rin ng lumang kahoy na hindi maalis ng kahit anong air freshener. Napansin ito ni Rico kaya ngumisi siya. What's wrong? Hindi bagay ang 5-star standards mo? Understatement of the year. Matigas ang sagot nga ni Celesta. Kahandahang lumakad nga at tumupo sa isang upuan. Hindi hinahayaang dumikit nga ang balat niya sa surface nito. Let's just get this over with. Ano gusto mong malaman? Lumapit nga si Rico at sumandal nga sa lamesa sa harapan niya. Pinapanood siya ng paraang isang puzzle na kailangan niyang lutasin. For starters, bakit may locket ang nanay ko na may crest ng pamilya mo? At bakit parang hindi mo alam kung paano ito nawala? Matalinong tanong nga ni Rico sa babae. Naningkit ang mga mata ni Celesta. That's what I'm trying to figure out. Mataray na sagot naman ito. Alam mo, Miss Acosta,
Kung gusto mo talaga makuha to, baka kailangan mong lumapit ng kaunti. Napakunot noo si Celesta. At parang bumilis ang tibok ng puso. Ano? Tignan mo. Itinaas niya ang locket at hinayaang sumabit nga sa daliri niya. Baka may makita kang clue kung titignan mo ng mas malapitan. Wala sa plano ni Celesta ang lumapit pero alam nga niyang wala naman siyang choice. Kailangan niyang makisama. Tumayo siya at dahan-dahang inilapit nga ang mukha sa locket. Habang ginagawa niya yon, biglang nagsalita si Rico. Mas maganda ang view dito, no? Napakurap na nga lamang si Celesta at napansin niyang ilang pulgada na nga lamang ang layo ng mukha nila. Agad siyang umatras at napasinghap. Sira ulo ka. Mataray na sa adaman ni Celesta. Tumawa na nga lamang si Rico. At least, gwapo. Huminga ng malalim si Celesta para pigilan ng sarili na sabunutan nga ang lalaking to. Okay. We do this the easy way or the hard way. Anong kailangan mo gawin para malaman natin ang totoo? Ngumiti si Rico pero sa pagkakataong to, seryoso na nga ang mga mata niya. You and me, we dig into the past together. Alamin natin kung paano ito napunta sa nanay ko. Fine. Sagot naman ni Celesta. But I'm in charge. Ako ang mas boss dito. Palabang saad niya. Napabuntong hininga na nga lamang si Celesta at pinipigilan nga ang inis habang nililingon ng paligid. Hindi niya kayang tiisin ang lugar na to. Hindi niya maintindihan kung paano nagagawang tumira ni Rico sa ganitong klase ng apartment. Siksikan, luma at may amoy ng lumang kahoy. Hindi niya rin gustong bumalik dito para lamang pag-usapan ng tungkol sa locket necklace. Napatingin siya kay Rico na sa halip na magmukhang abala sa pag-iisip ay para bang aliw na nga sa nakikitang pagkailang niya. Okay. Biglang sabi na nga lamang ni Celesta. Tumayo siya at tinitigan nga si Rico ng matalim. Ayoko nang magpunta rito sa lunggamong to. Kung gusto mong alamin ng tungkol sa locket, may mas magandang paraan. Nagtaas ng kilay si Rico. Interesting. Ano yon? Manirahan ka sa mansyon ko sa loob ng 1 buwan. Mariing sabi naman ni Celesta. Doon natin pag-aralan ang koneksyon ng locket sa pamilya natin at kung ano ba talagang koneksyon natin sa isa't isa. Napasinghap si Rico bago bumunghalit ng tawa. Wait, what? Gusto mo akong gawing alagang hayop sa mansyon mo? Napairap si Celesta. Alam mo ang OA mo. Hindi kita inaalok ng VIP treatment. Pero sige, isa kang gentleman guest. Hindi ako makagalaw dito sa lungga mo at mas magiging efficient tayo sa investigasyon kapag doon tayo. Wow, big word! So basically gusto mo akong i-hostage sa bahay mo. Hostage? Excuse me, dapat nga magpasalamat ka sa opportunity na to. Alam mo ba kung ilang lalaki ang gustong makapasok sa mansyon ko, ha? Mataray na sa adaman ni Celesta. Siguro nga, yung mga sosyal din na kagaya mo. Pero sorry, hindi ko trip maging pusa na nakakulong sa isang golden cage. Napakuyom na nga lamang ang kamuon ni Celesta. Ano bang gusto mo? Gawin nating formal contract? Ilagay sa legal papers na kailangan mo lang manatili doon para sa locket. Hindi ko lang gets, Miss Acosta. Ngumisi si Rico bago nagsalita sa kabahagyang yumuko para mapantayan ang tingin ng babae. Talaga bang tungkol lang sa locket to? O gusto mo lang akong i-babysit sa mansyon mo? Huwag mong sabihin na. Inaangkin mo na ako ngayon pa lang, ha? Alam kong gwapo ko pero wag naman ganyan. Napailing-iling na nga lamang si Celesta at napabuntong hininga ng malalim. Ay, bakit ba ang dami mong satsat? Fine, gusto mong dagdagan ng deal? Kung sakaling hindi natin makita ang sagot sa loob ng 1 buwan, bibigyan kita ng reward. Taas kilay naman na saad nga ni Celesta. Nagliwanag ang mga mata ni Rico. Huh? Now, we are talking about rewards. Sinusuhulan mo na naman ako ng pera mo, Miss Celesta. Nag-isip si Celesta sandali bago ngumiti ng matamis. Ibibigay ko sa iyo ang kahit na anong bagay na gusto mong bilhin.
Sa loob ng isang araw. Kahit anong gusto mo. I will pay for it. Napansin niya ang bahagyang pagliwanag nga ng mukha ni Rico. Alam niyang isang buwan lang naman ito. At kung ito ang paraan para hindi na nga siya bumalik sa nakakadiring apartment na to, worth it na. Nakangiti si Rico. Pero baka sa mga mata niya ang pagkagiliw. Sige, Miss Acosta. You got yourself a deal. Ngumiti nga si Celesta. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang magsisisi nga siya sa kasunduang to. Lalo na kung may binabalak nga si Rico na hindi pa niya alam. Habang nag-uusap sila, biglang may kung anong gumagapang nga sa gilid ng lamesa. Hindi ito napansin ni Celesta nung una pero nang lumipad nga ito papunta sa dingding muntik na nga siyang mapatili. Oh my God! Sigaw niya. Agad na tumayo nga at napakapit nga ng mahigpit sa unang bagay na malapit nga sa kanya na walang iba kundi si Rico. Napatras si Rico nang maramdaman ang biglang pagdikit ng katawan ni Celesta sa kanya. Wow, Your Highness, hindi mo kailangan magpanggap na gusto mo akong yakapin. Sabihin mo lang. Pwede naman eh. Shut up, okay? Sigaw nga ni Celesta halos nakapulupot na nga sa braso ni Rico. Patayin mo na kasi yan ngayon din. Napalingon nga si Rico at natawa na nga lamang nang makita ang isang ipis na unti-unting gumagapang sa dingding. Ah, kaya pala. Akala ko kung ano na eh. It's not funny, Rico. Hinigpitan nga lalo ni Celesta ang hawak sa lalaki na halos hindi na nga ito makahinga. Patayin mo yan bago ka ipasunog tong building mo. Humalakak nga si Rico ng malakas. Aliw na aliw sa nakikitang takot nga ni Celesta. Kanina, tapang-tapangan ang peg niya pero ngayon nakakita lamang ng maliit na ipis, takot na takot na. Talagang isusumpa mo yung buong apartment ko dahil lang sa isang ipis? Yes! Kung hindi mo yan papatayin ngayon, isusumpa kita kasama nito. Napailing na nga lamang si Rico at dahan-dahan ngang lumapit nga sa dingding. Kinuha ang isang lumang tsinelas at walang kahirap-hirap na pinukpok nga ang ipis. Done! Aniya. Tapos ay lumingon nga kay Celesta na natili pa rin nakadikit sa kanya. Pwede ka nang bumitaw. Pero hindi gumalaw si Celesta. Nanatili lang siya roon. Sigurado ka bang patay na? Baka may pamilya pa yan. Baka may kasama pa siyang. Sigurado akong solo flight lang yun. Natatawang saad na nga lamang ni Rico. Pero hindi pa nga rin siya tinatantana ni Celesta. Uy, komportable ka masyado ah. Doon lang natauhan nga si Celesta na nakayakap pa rin pala siya sa lalaki. Napansin niyang sobrang lapit nila sa isa't isa at halos magkadikit nga ang kanilang mga muka. At ang kanyang kamay ay nakakapit nga sa matigas na dibdib ni Rico. Agad siyang umatras at pulang-pula nga ang muka. Hindi ako natakot. Nagulat lang ako. Ngumisi si Rico. Talaga lang ha? Baka naman gusto mo lang ng excuse para mayakap ako. Napairap nga si Celesta, pero hindi may kakailang init ng pisngi niya. Sa panaginip mo lang mangyayari yun, hampas lupa. Ewan ko lang. Kanina lang ikaw na mismong yumakap sa akin eh. Mapanuksong ngiti pa nga ang lumitaw sa labi ni Rico. Gusto mo bang ulitin natin? Para ma-check mo kung may natitira pang ipis. Mabilis nang tumalikod ito. Shut up, bukas na kita papasunduin para makapunta ka na sa mansyon. Sure. Natawa na nga lamang si Rico habang pinagmamasdan ang nagmamadaling paglabas nga ni Celesta. See you soon, Your Highness. Nangasar pa nga na sad nito. Narating nga ni Celesta ang mansyon na may nakakuyom nga na kamao at nagngingit-ngit nga talaga. Naniningkit din ang mga mata. Isang buwan lang niyang titiisin si Rico. Pagdating niya sa loob, naroon na nga si Rico. Komportable nang nakaupo na nga sa sala habang nakataas pa ang paa sa mamahaling coffee table. May hawak itong baso ng orange juice at parang hari kung umusta. Ah, Miss Acosta, dumating ka na rin pala. Bate pa nga ni Rico nang may mapanuksong ngiti.
Akala ko bibigyan mo pa ako ng grand entrance eh. Napairap na nga lamang si Celesta at nilapitan ito, sabay kuha nga ng unan sa sofa at ibinalibag nga yon sa mukha ni Rico. Ibaba mo yung paa mo. Hindi mo bahay ito. Napatawa na nga lamang si Rico pero agad ding sumunod. Oo nga pala. Sorry, first time kong maimbita sa mansyon ng Reyna ng Kaharian ng Kasungitan. Umupo na nga lamang si Celesta sa kabilang sofa at naglagay nga ng banta sa mga mata. Huwag kang makulit habang nandito ka. May trabaho ka, di ba? Tanong nga ni Celesta. Oo naman, syempre. Tagapatay ng ipis, tagakuha ng una na binabato mo at syempre, taga-aliw mo sa boring mong buhay. Tumatangong pangasar pa nga ni Rico. Excuse me? Napasinghap si Celesta sa sobrang kapal ng mukha nito. Excuse ka na. Sagot nga ni Rico bago uminom ng orange juice. Seryoso, wala ka bang ibang gagawin dito kundi umirap at sumimangot? Sige ka, Miss Celesta, baka manalo ka niya ng Miss Simangot 2025. Grand winner. Muntik nang mag-init ang ulo ni Celesta sa kakulitan ng lalaki. Pero huminga na nga lamang siya ng malalim. Hindi siya papatalo. Ikaw naman, pwedeng sumali sa Mr. Walang Hiya 2025. Champion na champion ka siguro. Hala, ibig sabihin bagay pala tayo niyan. Kumindat pa nga si Rico sabay patong nga ng baba sa kamay niya na parang batang naghihintay ng sagot. Hay! Nakakainis! Napapikit na nga lamang si Celesta sa inis. Tigil-tigilan mo yan. Ayoko nang pinagtitripan ako. Hindi ako kagaya mo na hindi busy sa buhay. Talaga? Pero nung isang araw ang higpit talaga ng yakap mo sa akin ha. Gusto mo pang i-demo ko? Tumigil ka. Napulot nga ni Celeste ang isang throw pillow at binato ulit ito kay Rico. Tumawa na nga lamang si Rico at iniwasan na nga lamang ang unan at tumayo. Sige na nga. Magpapakabait na ako pero kapag may nakita kang ipis dito, alam mo na kung sinong tatawagin at yayakapin ha. Alam mo, umalis ka na lang sa harap ko bago pa kita ipa-terminate. Sigaw ni Celesta. Tawang-tawang lumakad na nga lamang palayo si Rico pero bago nga siya tuluyang mawala sa paningin ni Celesta, sinilip niya nga ito at sabing, 1 month lang diba? Tignan natin kung sino ang unang susuko. Nagbanting nga ang tenga ni Celesta. In your dreams, hindi ako sumusuko. Palaban naman na saad nito. Ngumisi si Rico. Oh, di ba bangungutin ako sa ganda mo? Sa sobrang inis na naman ni Celesta, dumampot nga ulit siya ng unan at binato ulit. Pero huli na, nakasara na nga ang pinto at wala na nga si Rico. Pagkagising nga ni Celesta, kinabukasan agad siyang bumangon mula sa kama at nagunat. Hanggang sa may marinig nga siyang isang malakas na hilik. Napakunot nga ang noon niya. Teka, ano yun? Bulong nga niya sa sarili. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto, naglakad nga pababa ng hagdan nang makita nga ang isang lalaking nakahilata sa sofa. Nakanganga at mukhang kampante nga sa mahimbing na tulog. Saglit siyang natigilan bago tuluyang napalakas ang kanyang sigaw. Ano ginagawa mo dito? Halos mahulog nga si Rico mula sa sofa nang biglang magising. Napamulagat na nga lamang siya at tumingin kay Celesta na nakatayo sa harapan niya. May hawak pa nga ito na unan na parang gusto nga niyang paluin. Good morning din, Your Highness. Nakangiting bati pa nga ni Rico habang naginat. Ang ganda ng gising mo ah. Nangasar na saad pa nga nito. Anong ginagawa mo dito? Inis na tanong ni Celesta. At pilit tinaalala kung paano napadpad ang lalaking ito sa kanyang mansyon. Maya-maya ay naalala niya kung bakit. Napabuntong hininga siya. Right. Nandito ka nga pala. Nakalimutan kong nandito ka. Napangisi si Rico. Ouch na mami sa Costa. Paano mo nakakalimutang may gwapong lalaki sa bahay mo? At nag-Mr. Pogi sign pa nga talaga. Napairap si Celesta. Madali lang.
Kasing dali ng paglimot sa mga bagay na hindi naman talaga mahalaga. Ouch! Sabay hawak nga ni Rico kunwari sa kanyang dibdib. Ang sakit naman nun. Hindi ako mahalaga? E di sana hindi mo ako pinapunta dito. Bakit nagmakaawa ka pa na tumira ako sa mansyon mo? Hay nako, hindi pa nga nasisimula ng trabaho mo. Kung nagising ako ng maaga at nakita kitang nagpapahinga, magpapadala ako ng bill para sa renta mo sa sofa ko. Bumangon nga si Rico at naupo. Kunwaring seryoso habang humawak nga sa dibdib niya na parang nasaktan. Ang harsh mo naman. Saan napunta yung sweet na Celesta kahapon na napayakap sa akin dahil sa ipis? Naningkit ang mga mata ni Celesta. Gusto mo bang ipakilala ko siya sa'yo gamit ang throw pillow? Tumawa na nga lamang si Rico at tumiling. Okay, tigilan na natin yung away-bati natin. Back to business na tayo. Tumingin nga sa kanya si Celesta. Business? Ano na namang drama mo, ha? Naglakad nga si Rico papunta sa dining table kung saan nakapatong ang isang maliit na kahon. Kinuha niya ito at marahang nilapag nga sa harapan ni Celesta. Ito ang dahilan kung bakit nandito tayo. Ang locket necklace mo. Muling bumigat nga ang tingin ni Celesta. Muntik na nga siyang mapatigil sa ginagawa nang marinig nga ang tungkol dito. At parang ang binablockmail pa siya ng lalaki. So ano? Wala ka bang sasabihin talaga tungkol dito? Sabihin mo na lang matigil na tayo sa kalokohang to. Habang pinaglalaroan nga ang locket, huminga ng malalim si Celesta at muling sabi nga nito, I already told you, I need it back and I'm willing to pay whatever it takes. Napangiti si Rico. Yeah, right. Pero diba sabi mo kahapon anything I want for a day? Nagkibit balikat na nga lamang si Celesta. Oo nga, pero hindi pa ngayon yan. Ayusin mo muna ang sarili mo. Mukhang hindi ka pa naligo eh. Baho mo. Wow, grabe ka sa akin ah. Alam mo, mas matutuwa akong isipin na wala ka rito. Sagutan muli nila. Hindi mo talaga kaya yung charm ko, no? Hindi ko kailangan kayanin, Rico. Dahil hindi naman ako interesado. Napatawa nga ang lalaki. Huwag ka mag-alala. Hindi rin ako interesado sa ngayon. Pero sinong nakakaalam? Malay natin matapos ang isang buwan ako na ang magiging pinaka-importanting tao sa buhay mo. Banat pa nga ni Rico. Ha? In your dreams? Hampas lupa? Kinahapunan, naglakad nga palabas ng cafe si Celesta at tumingin kay Rico na nag-aayos nga ng kwelyo ng polo nito. Halika na, sumama ka sa akin. Nagtaas ng kilay si Rico. Ano to? Biglang yaya? May gusto ka na ba sa akin ha? Napairap na nga lamang si Celesta. So bodyguard lang pala ako. Ababuti na lang talaga at libre akong magpakalalay sa prinsesa. Hoy, let's talk more walk, Rico. Sagot nga ni Celesta bago nga siya na unang naglakad nga papunta sa mall. Pagdating sa mall, hindi mapigilan ni Rico ang matuwa sa atensyong natatanggap niya. Maraming babae ang palihim na sumusulyap sa kanya. Sinadya pa nga niyang magayos ng buhok at magpatay-patay mali siya. Celesta, napapansin mo ba to? Feeling ko artista na ako. Dapat siguro maningil ako ng entrance fee o kaya talent fee. Hoy, hindi ko napapansin. Sagot ni Celesta na abala nga sa pagpili ng damit. Bakit parang hindi ka affected? Di ba dapat proud ka na kasama mo ko? Pagbibiro pa nga ni Rico habang sinisipat nga ang sarili sa salamin. At gwapong-gwapo nga sa sarili. GGSS, ika nga nila. Sana nga hindi. Banat naman ni Celesta ng walang lingon-lingon. Napangisi si Rico. Grabe ka sa akin ha. Pero sige, dahil mabait ako ngayon magpapakamartir na lang ako. Nagpatuloy nga sila sa pag-iikot sa mall. Napansin nga ni Celesta na marami pa ring mga babae ang nakatingin kay Rico. May ilan pang pasimpleng nagpapapansin, nag-aayos ng buhok at kumikindat. Ano bang meron sa'yo at parang gusto ka nilang lapain ha?
Tanong nga ni Celesta. Siyempre, gaya nga ng sabi ko, gwapo ko Celesta. Hindi mo pa ba natutuklasan yan? Bago pa makasagot si Celesta, biglang naramdaman nga niyang may humawak sa kamay niya. Napakunot ang noon niya at automatikong tinignan nga ang kanilang magkahawak na kamay. Ano na namang drama to? Ngumisi si Rico at bahagyang itinaas nga ang kamay nila. Tila ipinapakita nga sa mga babaeng nakatingin sa kanya. Wala lang. Baka kasi isipin nilang available ako eh. Gusto kong ipakita na meron na akong kasama. Napanganga si Celesta. Excuse me? Sinong kasama? Ikaw, syempre. Sagot nga ni Rico na parang napaka-natural nga ng ginagawa niya. Hoy, bitawan mo ako pwede pa? Pabulong na sigaw nga na Celesta pero hindi niya magawang alisin nga ang kamay niya nang hindi nga nag-iiskandalo ng mall. Naku, ang init ng kamay mo ah. Mukhang affected ka Celesta. Tukso pa nga ni Rico habang mas lalong hinigpitan ng hawak niya. Rico? If you don't let go, I swear, I will... Shh, relax ka lang. Tingnan mo sila oh. Pabulong na sabi nga ni Rico. Pinalibutan sila ng mapanugsong titig ng ilang babae. Para silang maiiyak. Parang gusto ka nilang palitan. Inggit na inggit sila sa'yo. Saad pa nga nito. Muntik nang lumabas ang usok sa ilong ni Celesta sa sobrang inis. And I care because... Shh, tignan mo na lang ang bright side. Sabay kindat pa nga ni Rico. Dahilan para matawa na nga lamang, ito. Mukha tayong magjowa. Ano? Magjowa mo mukha mo? Sigaw nga ni Celesta sabay batok nga sa kanya dahilan para matawa ng malakas si Rico. Napatingin nga sa kanila ang mga tao. Pero imbes na mahiya, lalong hinigpitan ni Rico ang hawak niya sa kamay ni Celesta. Tara na babe! Malakas na sabi pa nga niya. Kinagayang malambing nga na tono ng isang tipikal na nobyo. Habang naglalakad sila ng mall, hindi pa rin binibitawan ni Rico ang kamay ni Celesta. Paulit-ulit habang naglalakad nga sila sa mall, hindi pa rin binibitawan ni Rico. Sinusubukan nitong alisin pero tila hindi nga siya naririnig ng lalaki. Rico, bitaw na sabi! Celesta? Napalingon siya bigla nang may tumawag nga sa pangalan niya. Isang familiar na mukha ang lumitaw mula sa kabilang daan. Si Nathan, ang matalik niyang kaibigan mula college. Gwapo ito sa suot na polo, shirt at casual jeans. At katulad ng dati nakangiti ito sa kanya. Nathan! Agad niyang nilapitan nga ito pero bago pa nga siya makagalaw, masinigpitan ni Rico ang hawak sa kamay niya. Teka lang. Bulungan ni Celesta. Pilit na inaalis ang kamay nito pero ngumiti lamang si Rico at walang pakialam na humawak pa nga talaga sa bewang niya. Napansin ni Nathan ang kilos ni Rico at agad nga na nagtaas ang kilay. At sino naman to? Tanong nga nito at tinitigan nga si Rico mula ulo hanggang paa. Ngumisi naman si Rico at mas lalong idinikit ang sarili kay Celesta na parang nangasar pa. Ako? Ako lang naman ang boyfriend niya. Nanlaki ang mga mata ni Celesta. Ano? Hindi. Boyfriend? Ulit nga ni Nathan at mukhang nagulat. Yup. Sagot naman ni Rico at walang kahirap-hirap na ipinapatong pa nga ang baba niya sa balikat ni Celesta para magmukhang sweet nga talaga sila. Kami na matagal na. Napalunok si Celesta sa sobrang inis. Rico, ano ba? Hindi mo pa ba nasasabi kay Nathan, babe? Bulong pa nga ni Rico sa dalaga ng malakas para marinig ng kaibigan nito. Napansin niyang may bahagyang pagpapabago nga sa ekspresyon ni Nathan pero mabilis din itong ibinalik ang ngiti. Ah, ganun ba? Hindi pa kasi nababanggit ni Celesta yan sa akin. Well, secretive kasi tong si Celesta. Sad pa nga ni Rico. Kahit sa relasyon namin, mahiyain pa rin pero don't worry, I'm very vocal about my feelings. Na mahal ko talaga tong si Celesta. Tumawa na nga lamang si Nathan pero hindi nito maalis ang matalim na tingin kay Rico.
Mukhang in love talaga kayo ah. Sobra. Sagot pa nga ni Rico, sabay yakap nga kay Celesta mula sa likod. Diba babe? Hindi nakapagtimpi si Celesta. Tumalikod siya at buong lakas na tinakpan nga ang paa ni Rico. Aray! Napaigtad na nga lamang si Rico at agad na bumitaw. Huwag kang masyadong assuming. Asik pa nga ni Celesta bago nga bumaling kay Nathan. Wala kaming relasyon nitong lalaking to, nagbibiro lang siya. Napatango na nga lamang si Nathan ngunit bakas pa rin sa mukha nito ang pag-aalinlangan. Talaga? Mukha kasing masyado komportable siya sa'yo eh. At ganun ka rin sa kanya. Pinandilatan niya si Rico pero wala lang sa lalaki. Hindi ba ang sweet ko talaga? Natatawang sabi pa nga nito. Rico, ano ba? Sige na, sige na. Natatawang sagot na nga lamang ni Rico, nagtaas ng kamay na parang sumusuko na. Nice meeting you, Nathan. Pero pasensya na ah. Amin to ngayon ah. Tinignan lang siya ni Nathan bago muling bumaling kay Celesta. Pero nagulat nga si Celesta nang bigla siyang halikan nga ni Nathan sa kanyang pisngi. At parang kumabog nga ng mabilis ang puso niya. Napangiti na nga lamang si Celesta para matapos na nga ang lahat. Text me later. Pero saad pa rin ni Nathan kahit na matalim nga ang tingin niya kay Rico. Of course. Sagot naman ni Celesta na patay mali siya na nga lamang. Biglang lumapit ang sales lady at kinikilig nga na tumingin kay Rico. Excuse me sir. Pwede po bang humingi ng picture? Ang gwapo niyo po kasi. Ngumiti si Rico tapos tumingin kay Celesta. Babe, okay lang ba? Napangiwi si Celesta. Napairap na nga lamang siya. Ewan ko sa'yo. Bahala ka. Pagod na bumaba nga si Celesta mula sa sasakyan. Hawak ang kanyang handbag at isang folder ng mga papeles. Mahabang araw niya sa trabaho at ang tanging gusto na nga lamang niya ay umupo sa sala, magpahinga at kalimutan ang stress. Ngunit nang dumaan siya sa malawak na hardin ng mansyon, bigla siyang napahinto. Dahil sa harap niya, may isang lalaking walang pangitaas. Pawisan at abala nga sa pagbubuhat ng mga pasod si Rico. What are you doing? Napalakas nga ang sigaw ni Celesta. Naagad nga man niyang pinagsisihan dahil napalingon nga si Rico sa kanya na may mapangasar ng ngiti. Uy, Your Highness, napansin mo din pala ako ah. Nagpapahangin lang habang tumutulong dito. Pinunasan niya ang pawis sa noo gamit nga ang likod ng kamay. Napakurap na nga lamang si Celesta at hindi kaagad nakasagot. Hindi naman siya bulag at kitang-kita niya ang maayos na hubog ng katawan ni Rico. Pati na nga rin ang butil ng pawis sa kanyang dibdib. Hindi rin nakatulong na may araw pang tumatama nga sa kanya. Dahilan para magmukhang eksena sa pelikulang lahat. Bakit ka nakahubad? Nagkibit balikat na nga lamang si Rico. Mainit eh. Wala ka bang matinong damit ha? Meron, pero mas magaan gumalaw ng ganito. Tsaka, inayos nga ni Rico ang kanyang buhok at ngumiti ng nakakaloko. Nagpapakamasunurin lang ako, di ba sabi mo? Huwag akong magpapetiks-petiks habang nandito. O yan, nagtatrabaho na lang ako. Napapikit nga si Celesta nang mariin. Hindi ko ibig sabihin na kailangan mong mag-topless dyan sa hardin ko. Kaya mo pala ako pinapanood ng ganyan ha? Kumbintat na nga lamang si Rico sabay flex pa nga ng braso niya na parang sinasadya pang ang ipakitang muscles niya. Gusto mo pa ng mas malapitang view? Ang kapal talaga ng mukha mo. Binalingan nga ni Celesta ang isa sa mga hardinero na mukhang aliw na aliw nga sa eksena nilang dalawa. Bakit niyo hinayaan tong isang to na magkalat ng katawan sa harapan ng bahay ko? Ngumiti ang matandang hardinero. Ma'am, ang sipag po kasi ni Rico ang lakas pa po. Nakakalahati na nga po siya sa mga paso dapat ayusin. See? Mabait at matulungin ako. Sabat pa nga at kindat nga ni Rico. Napairap na nga lamang si Celesta. Fine, sige na. Pero sa susunod magdamit ka naman ng maayos. Tumawa na nga lamang si Rico at tumango. Oo na, Your Highness, pero sabihin mo lang kung gusto mo ang ituloy ko to bukas. At
Busog na busog ang mga mata mo. Pangasar pa nga nito. Umirap na nga lamang si Celesta. In your dreams. Lumakad na nga si Celesta papasok ng mansyon pero narinig pa rin niya ang tawa ni Rico sa likuran niya. Hindi niya alam kung anong mas nakakainis. Ang pagiging makulit nito o ang katotohanan kahit isang segundo lang na-distract talaga siya sa nakita niya. Pagkarating nga ni Celesta sa mansyon, narinig na nga niya ang ingay mula sa loob. Nasa sala ang grupo ng mga kaibigan niya. Nagkukwentuhan at nagtatawanan habang may hawak nga ng mga inumin. Napabuntong hininga siya. Hindi niya inasahan ng mga biglaang pagbisita ng mga to, pero wala na nga siyang magagawa pa. Pagpasok niya agad siyang sinalubong ni Bea, ang isa sa pinakamadaldal niyang kaibigan. Celesta, bakit di mo sinabi na may boyfriend ka na? Sabay-sabay namang tumingin ng mga kaibigan niya sa direksyon ni Rico. Nakasalukuyang nakasandal nga sa pinto ng kusina. Hawak ang isang baso ng tubig. Nakaputing loose shirt lang siya at pajama pants. Pero kahit ganoon hindi may kakailang natural nitong karisma. Hindi rin makatakas sa kanilang bahagyang basa pa nga nitong buhok. Senyales, nakagagaling lamang nito sa shower. Huwag ka nang magkailabes. Ang gwapo kasama po lang nakatira dito si Kuya Pogi. Kinikilig pa nga nasabi ni Lian, halos matunaw na nga sa kanatatayuan. Muntik nang masamid nga sa Celesta. Ano? Sabi ko nga hindi kami, wala kaming relasyon, ano ba? Talaga ba? Mapanuksong tanong pa nga ni Kara. Bakit parang ang cozy nyo dito? At bakit siya naka-loungewear lang? Baka naman live-in na kayo aminin mo na kasi. Kaibigan mo naman kami. Napatingin si Celesta kay Rico. Umaasang ililigtas nga siya nito. Pero laking gulat nga niya nang hindi man lamang nito tinawanan o i-entertain man lang ang mga kaibigan niya. Sa halip pinanood na nga lamang siya ni Rico na may mapanuksong ngiti sa labi. Tapos dahan-dahang uminom nga mula sa baso nito. Alam ni Celesta ang estilo ni Rico. Palabiro, lalo na sa mga babae. Kaya naman hindi nga niya in-expect na mananahimik lang ito at hindi susubukang makipaglandi kahit sino sa mga kaibigan niya. Rico, gusto mo bang sumali sa usapan? Tanong pa nga ni Bea. Nahalata namang interesado dito. Ngunit ngumiti lamang si Rico at umiling ng bahagya. Hindi na. Okay lang ako. Nanlaki mga mata ni Celesta. Hindi ba't sinasakyan niya ang mga ganitong atensyon? Dapat tinutokso niya rin ang mga kaibigan niya kagaya ng ginagawa niya sa kanya. Pero hindi. Tahimik lang si Rico at ang tingin nga nito ay para nga siyang ito lang ang gusto niyang kausapin. Grabe naman ang suplado naman ng boyfie mo, Celesta. Pabirong sabi pa nga ni Kara. Akala ko pa naman playboy vibes to. Ang sarap sanang makipaglaro. Same. Nagkoro pa nga ang iba sabay tawanan. Hindi ko nga boyfriend si Rico. Gigil naman na ulit nga ni Celesta pero may halong ang ines ang tono niya dahil sa ikinikilos nga ni Rico. Alam niyang sinasadya lang itong paglaruan ng sitwasyon. Lalo na ang tahimik nga nitong pagngiti sa kanya na para bang may gusto siyang sabihin pero hindi nga niya sinasabi. Pagkatapos ng ilang minuto ng asaran, unti-unting nag-lie down na nga ang usapan. Ay nagpatuloy na nga lamang sa ibang topic ang mga kaibigan niya. Pero hindi mawala nga sa isip ni Celesta ang kakaibang asal ni Rico. Habang nagbubulungan ng mga kaibigan niya, lumapit siya kay Rico at bumulong. Hoy, anong trip mo ha? Bakit hindi mo sila na-entertain? Bakit hindi mo sila inaasar ha? Napakunot noo si Rico. Bakit? Gusto mo ba? Akala ko kasi gusto mo akong layuan ng mga babae Napasinghap tuloy si Celesta. Hindi naman sa ganun pero ang weird lang Inilapit nga ni Rico ang mukha niya kay Celesta sapat lang para marinig lang nito ang susunod na sinabi niya. Sabi mo 1 buwan lang naman ako dito, 'di ba? So bakit ako magsasayang ng oras sa kanila? Kung nandito ka naman. Napatigil nga si Celesta. Biglang parang may kumalabog nga sa dibdib niya. Hindi niya alam kung dahil lang ba sa gulat o sa paraan ng pagsabi nga ni Rico ng mga salitang yun. Mabilis niyang inayos ang sarili at nag-irap. Ang kapal mo! Humagikgik lang si Rico at tumatras ulit. Nagbabalik nga sa kasual niyang itsura. Sabi mo Your Highness,
Pangasar pa nga nito. Matapos umalis ng mga kaibigan ni Celesta, napansin niyang parang may gusto pang sabihin si Rico. Nakangiti lang ito sa kanya pero may kakaibang timpla sa tingin nito na hindi nga niya maintindihan. Bakit ganyan ang tingin mo? Tanong nga ni Celesta habang nakataas ang kilay. Ngumisi si Rico at sumandal sa sofa. Alam mo, natatawa ako sa'yo. Ang hilig mong i-assume na babaero ko. Napahirap nga si Celesta. Di ba ganun ka naman talaga? Wala kang pinalalampas sa babae. Kahit saan tayo magpunta. May natutuwa sa'yo tapos ang landi mo rin naman minsan. Napangisi si Rico. Yun lang pala eh. Pero naisip mo ba na hindi ibig sabihin na may itsura ako at palangiti ako may experience na ako sa mga babae? Napatawa nga si Celesta. Huwag mong sabihin sa akin na. Tinitigan nga siya ni Rico ng diretso sa mata. Sabay tumango-tango habang nakangisi. Yes, NGSB ako. Meaning, no girlfriend since birth. And mind you, virgin pa ako. Natigilan nga si Celesta at hindi niya alam kung paano magre-react. Nagtama ang kanilang mga mata at sa unang pagkakataon seryoso nga si Rico. Walang harong biro at pangasar sa mukha nito. Ha? Napahalakak si Celesta. Teka lang, huwag mo akong lokohin Rico, sa dami ng babaeng kinakausap mo, imposible yan. Napangisi si Rico pero halatang bahagyang iritasyon nga sa kanyang ekspresyon. Bakit? Sa tingin mo ba, lahat ng lalaki kapag palangiti at madaling pakisamahan ibig sabihin may experience na kaagad? Napakulot noong nga si Celesta. So, talagang never ka pang nagka-girlfriend? Napakamot na nga lamang si Rico sa batok. Nagka-crush, oo, pero seryosong relasyon? Wala pa. Napanganga na nga lamang si Celesta. Pero Rico, paano nangyari yun? Diba may lumalandi sa'yo palagi? Kahit yung mga kaibigan ko kanina halos lumuha nga mata sa'yo eh. Mataas pa naman ang standards ng mga yun. Ngumusa si Rico. Ewan ko, wala lang akong makitang sapat na dahilan para pumasok sa relasyon. Saka kung gusto kong seryosohin eh. Ayoko namang laro-laro lang. Hindi ako yung tipo na nakikipagrelasyon lang dahil sa uso. Hindi alam ni Celesta kung bakit parang bubiglang bumilib nga siya kay Rico. Hindi niya inaasahan na may ganitong side pala ang lalaking to. Akala niya kasi puro biro lamang ito at walang direksyon ng buhay pero ngayon parang nabigyan nga siya ng bagong perspective. So ibig sabihin, wala ka talagang experience? Kahit na ano? Kahit sa kama? Napatingin sa kanya si Rico ng matalim. Bakit? Gusto mo bang subukan? Kung totoo? Napaatras nga si Celesta at dahil nga sa kakulitan ni Rico. Ang yabang mo? Hindi mo na kailangan patunayan pa. Natawa si Rico at nagbalik na nga lamang sa dati niyang ngiti. O kita mo na? Nawala ang disbelief mo, diba? Napalitan ng kaba. Minsan talaga gusto ko itang batukan. Okay na sana yung usapan eh. Sigaw pa nga ni Celesta. Pero gusto mo rin akong makilala ng mas malalim, hindi ba? Aminin mo, interesado ka na rin sa akin. Pinandilatan siya ni Celesta. In your dreams, hampas lupa. Tumawa na nga lamang si Rico pero sa loob-loob niya. Masaya nga siyang makita ngang reaksyon ni Celeste. Alam niyang nagulat nga ito at sa isang banda, tila naguguluhan na nga rin ito sa iniisip tungkol sa kanya. At doon pa lang, alam na nga niyang panalo na siya. Pagod na naupo nga si Celesta, sa sofa tinanggal ng heels at sinimulang suriin nga ang brown envelope na iniwan ng kanyang ina kaninang umaga. Family records? Bulong niya habang binubuksan nga ito. Isa-isang inilabas nga niya ang mga lumang papeles, birth certificates, marriage licenses, at ilang mga legal documents. Ngunit isang papel, ang agad na pumukaw nga ng kanyang pansin. Isang lumang kontrata. May petsang mahigit 50 taon na ngang nakalipas. Pinagmasdan niya ito ng mabuti perma ng kanyang lolo katabi ng isa pang hindi familiar na pangalan. Salvador Argente Salazar? Bahagyang kumunot ang kanyang noo habang binabasa ang nilalaman ng dokumento. May kasunduan tungkol sa isang negosyo,
pero tila may mali. Ang hatian nga ng shares ay hindi patas. Parang may isang panig na niloko. Bumigat ang kanyang pakiramdam. Napatigil nga siya nang biglang tumunog ang cellphone niya. Napailing siya at sinagot ang tawag. Anong kailangan mo? Bungad nga niya. Hindi inaalis ang tingin sa dokumento. Bilis mo namang mainis. Namiss mo lang ako no? Sagot pa nga ni Rico sa kabilang linya. Rico, may ginagawa kasi ako. Inis na saad naman ni Celesta. Ano na naman yung pinagkakabalahan mo ha? Work? Not exactly. Family records. Binigay ni mama kanina. May nakita kong luma ng kontrata. Kontrata? Tungkol saan? Hatian ng shares sa isang negosyo. Mukhang may anomalye May pirma si Lolo at isang Salvador Salazar. Saglit na natahimik si Rico sa kabilang linya. Argente? Saad nga bigla ni Rico. Yes. Tumango sa Celesta kahit hindi nga siya nakikita ni Rico. Kilala mo? Well, Argente ang apelyido ng lolo ko. Full name niya, Salvador Argente Salazar. Biglang bumigat ang dibdib ni Celesta. Nanlalamig nga ang kanyang kamay habang pinagmamasdan ng pirma ng papel. Ha? Napalunok siya. So ibig sabihin, Celesta, anong meron? Bakit parang nag-iba ang boses mo? Hindi siya makasagot kaagad. Coincidence lang ba to? O may connection ng kanilang pamilya sa isang bagay na matagal nang nalimutan? Sa parehong araw dumaan nga siya sa isang lumang branch ng negosyo ng kanilang pamilya para mag-inspeksyon nga. Doon siya nakausap ng isa sa mga dating empleyado ng lolo niya. Isang matandang lalaki na tila hindi makapaniwala nang makita nga siya. Ikaw ang apo ni Don Acosta? Tanong nito. Opo. Sagot niya at nagtaka nga sa reaksyon ng matanda. Tila may pinag-isipan itong mabuti bago nagtanong muli. May kilala ka bang Rico Salazar? Bakit niya po natanong? Huminga ng malalim ang matanda bago sumagot. Dahil kung alam mo lang ang nangyari noon, si Rico ang dapat na tunay na tagapagmana ng malaking bahagi ng Acosta Corporation. Siya ang apo ng dating mayamang Don sa lungsod. Napasinghap sa Celesta sa narinig. Si Rico po? Ang tunay na tagapagmana? Napatingin siya sa matandang kaharap na tila nag-aalangan nga kung dapat pa siyang kausapin. Kakilala niyo po si Rico? Tumango ang matanda. Oo, mula pa noong bata siya at alam na alam ko ang lahat ng mga paghihirap na pinagdaanan niya. Ang batang paslit na yan dati. Lalong bumigat ang kanyang pakiramdam. Pero paano po? Huminga ng malalim nga matanda bago nagpatuloy. Matagal na akong nagtatrabaho dito noong kapanuhunan nga ng lola mo. Bata pa lang si Rico, alam ko nang may karapatan siya sa negosyong to. Pero may nangyari noon. Isang hindi patas na kasunduan. Ano pong hindi patas na kasunduan? Tila pinilit ng pamilya ni May ginawa ang lolo mo. Isang kasunduan na nagtaboy sa kanila. Sagot nga ng matanda. Parang nagdikit-dikit nga ang piraso ng puzzle sa isip ni Celesta. Ang lumang kontrata, ang anomalya, ang pangalan ni Salvador Argente Salazar. Alam po ba ni Rico to? Umiling ang matanda. Hindi. Ang alam niya, lumaki siyang normal. Hindi niya alam na may parte siya rito. At hindi ko rin sigurado kung sinabi sa kanya ng pamilya niya ang totoo. Napakagatlabi na nga lamang si Celesta. Isang sikreto na matagal nang nakatago at ngayon lang niya nalaman. Pero may isang bagay pang bumagabag nga sa kanya. Kanina niyo pa po binabanggit si Rico at parang sigurado kayong nagkita na kami. Isang makahulugang ngiti ang lumitaw sa labi ng matanda. Dahil nakita ko kayong dalawa. Nanlaki ang mga mata ni Celesta. Ano? Noong huling bumisita ka sa lugar ni Rico, naroon ako. Nakita kita. Nakita kong nagkita na kayo. Alam kong darating ang araw na matutuklasan mo rin to. Parang nanlamig nga ang buong katawan ni Celesta. Nakita sila ng matanda
At alam nito ang tungkol sa nakaraan ni Rico. Hindi ko alam kung dapat kong sabihin to. Dagdag pa ng matanda. Pero ikaw ang una sa pamilya mong nagpakita ng interes sa lumang records. Marahil ito na ang tamang panahon para malaman niyo ang katotohanan. Pagkatapos ng pag-uusap nila, ng matandang empleyado, hindi nga mapakali si Celesta. Nang dumating si Celesta sa bahay, nandoon si Rico at nakaupo ito sa may veranda. Mukhang pagod ito sa pagtulong sa hardin. Nakinagisnan na nito. Pagkakita nga nito sa kanya ay nagtaas nga ito ng kilay. Uy, anong nangyari sa'yo? Para ka atang nakakita ng multo ah. Umiling-iling si Celesta. Ha? Wala. Napagod lang sa trabaho. Pero hindi siya tinigilan ni Rico. Sigurado ka ba? Yumuko ito at sinipat nga ang mukha niya. Kasi parang may iniisip ka eh. O baka naman iniisip mo ko. May bahagyang ngiti pa nga sa labi nito. Napairap na nga lamang si Celesta. Sira ulo. Uy, ang harsh mo naman. Bago pa siya makaiwas, inabot nga ni Rico ang kamay niya at tinignan nito. Bakit nanginginig ang kamay mo? Nagulat nga si Celesta sa kilos nito. Hindi niya namalayang nangangatog nga pala siya sa kaba. Dapat mo na talagang sabihin, Celesta. Pulong niya sa isip. Sa huli nagdesisyon na nga lamang siyang bumalik na nga lamang sa lumang opisina ng kanyang lolo upang maghanap ng karagdagang ebidensya. Habang kinakalkal ang mga lumang dokumento, nakahanap nga siya ng isang sulat. Isang liham na naka-address nga sa kanyang lolo mula sa isang hindi familiar na abogado. Kumpirmado lang lahat ng legal na papeles. Ang ari-arian at negosyo ng pamilyang Acosta ay na-transfer na sa pangalan ni Don Acosta. Tuluyan nang nawala sa poder ng pamilyang yon ang kanilang mana, kaya nang napag-usapan natin. Halos mahulog ang papel sa kamay niya. Ang pamilyang yon, si Rico. Ibig sabihin ninakaw ng pamilya ko ang dapat ay sa kanila? Hindi niya namalayang nanginginig na pala siya. Paano niya haharapin si Rico matapos nga niyang malaman to? Kinabukasan hindi na kayang sikmurain pa ni Celeste ang bigat ng dibdib. Hinintay niyang makauwi nga si Rico mula sa ginagawa nito at nang makita nga niyang pumasok ito sa bahay, agad siyang tumayo mula sa sofa. May kailangan tayong pag-usapan. Seryosong sabi nga niya. Nagtaas nga ng kilay si Rico. Wow! Ang bigat naman ng aura mo ngayon. May utang ka ba sa akin? Pabiro pa nga nitong tanong. Pero napansin niyang hindi tumatawa si Celesta. Huminga ng malalim si Celesta bago nagsalita. Rico, may nalaman ako tungkol sa pamilya mo. Napakunot noon na nga lamang ang lalaki. Ano? Tahimik na iniabot nga ni Celesta ang lumang sulat na natagpuan nga niya kagabi. Dahan-dahang kinuha yun ni Rico at habang binabasa ito, unti-unting nagiba ang ekspresyon niya. Nakita niyang lumalim nga ang guhit sa pagitan ng mga kilay nito. Ang mapanuksong ngiti ni Rico ay tuluyang nawala. At sa unang pagkakataon nakita ni Celesta ang isang emosyon na hindi pa nga niya nakikita rito. Galit na pinipigilan. Teka, anong ibig sabihin ito? Mahinang tanong nga ni Rico pero ramdam ni Celesta ang panginginig ng kanyang boses. Ang ibig sabihin niyan, ang pamilya ko ang dahilan kung bakit nawala sa pamilya mo ang yaman na dapat sana'y minana mo. Natahimik si Rico. Hindi ito nakapagsalita. Rico, tinawag niya ng mahina. Napangisi ito pero hindi ito yung usual na mayabang at malokong ngiti. Ito ay isang ngiti ng isang taong hindi makapaniwala sa narinig. So, pinagkaitan pala kami ng pamilya mo? Buong akala ko, mahirap lang talaga kami dahil malas sa buhay. Pero ang totoo, may mas malalim pa pala na dahilan. Itinapon ni Rico nga ang sulat sa lamesa at tumalikod. Ang saya nito, Celesta. Ang sayang malaman na habang ako, ang pamilya ko, namuhay sa hirap kayo.
Kayo ang lumamon ng yaman na dapat ay sa amin. Nilingon siya nito at sa unang pagkakataon nakita niya ang sakit sa mga mata ng lalaki. Napayuko si Celesta. Alam niyang wala siyang kasalanan sa nangyari noon. Pero ang bigat ng konsensya niya ay nakapatong sa kanya ngayon. Rico, hindi ko alam. Hindi ko alam hanggang sa nalaman ko kahapon. Hindi ko alam kung paano nangyari pero tama na. Naputol lang sasabihin nga niya. Nang itaas ni Rico ang kamay. Celesta, gusto ko mapag-isa. Para nga siyang binuhusan ng malamig na tubig. Pero hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ngayon. Prangkang sabi nga ni Rico. Kailangan kong mag-isip. Tumalik ko dito at tumiretso nga sa pintuan. Hindi alam ni Celesta kung saan ito pupunta, pero isang bagay ang sigurado niya. Ngayong nalaman na nga ni Rico ang katotohanan, hindi na nga magiging pareho ang relasyon nila. Gabi-gabing naiisip nga ni Celesta ang ekspresyon ni Rico nung malaman nga nito ang katotohanan. Ang sakit, ang pagkabigla at ang galit na hindi nga nito maipakita ng buo. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan, hindi lang para sa kanya kundi para sa lalaki. Sa loob ng opisina ng kanyang ama, nakaupo siya sa harap nito habang mahigpit na hawak nga ang lumang dokumento nagpapatunay na si Rico nga ang dapat ng tagapagmana ng isang malaking bahagi ng negosyo ng kanilang pamilya. Celesta, anong ibig sabihin nito? Tanong ng kanyang ama, kita sa mukha nito ang bahagyang iritasyon. Alam mo kung ano yan, Dad. Matigas naman na sagot ng babae. Ito ang pruweba ng mga pamilya ni Rico, ang tunay na may-ari ng yaman na tinatamasa natin ngayon. Nagpalitan nga ng tingin ng kanyang mga magulang. Halatang hindi inaasahan ang paghaharap nga. At matagal nang patay ang lolo mo. Hindi na ito dapat binubuksan pa. Malamig na sabi naman ng kanyang ina. Pero hindi ibig sabihin na dapat na lang nating kalimutan ang kasalanan niya. Alam kong huli na para itamang lahat pero hindi ibig sabihin na wala na tayong magagawa pa. Nagpantig nga ang tenga ng kanyang ama. At anong gusto mong gawin, ha? Tulungan si Rico na makuha ang nararapat para sa kanya. Sagot ni Celesta ng walang pag-alinlangan. Kahit na ilang dekada nang lumipas, hindi dapat manatili sa atin ang yaman na hindi naman talaga natin pag-aari. Hindi pa ba sapat? Kung anong meron tayo, hindi pa ba sapat na ilang taon nating pinakinabangan na hindi naman pala talaga sa atin? Napabuntong hininga ang kanyang ina. Hindi mo naintindihan. Minsan ang totoo ay mas mahirap tanggapin. Hindi ganun kadali ang gusto mo. Pero hindi siya papayag. Hindi siya papayag na manatili na nga lamang sa katahimikan ang sikretong yun. Makalipas ang ilang linggo, ng matinding pagtatalo at legal na proseso nagwagi nga si Celesta. Lahat ng ebidensya ay malinaw at kahit anong gawin ng kanyang ama para ipagtanggol ang posisyon nila, ang katotohanan hindi kayang baluktutin. Sa huli, napilitan ng pamilya niya na isauli ang nararapat para kay Rico. Isang malaking bahagi ng negosyo at ang kayamanang dapat ay para sa pamilya niya noon pa man. Subalit ang sabihin niya ito kay Rico, hindi nga niya inaasahan ang sagot nito. Ano? Hindi ko tatanggapin yan. Simpleng sagot nga nito habang nakasandal sa sofa ng bahay niya. Napakurap si Celesta. Anong ibig mo sabihin? Hindi mo tatanggapin? Bumuntong hininga si Rico. Celesta, hindi ako lumapit sa iyo para sa pera o para sa kayamanan. Tinignan siya nito ng diretsyo. Oo, masakit ang nangyari. Oo, galit ako nung una. Pero hindi ako nabuhay para maging alipin ng nakaraan. Pero Rico, kaya ako ito ginawa para sa iyo. Para maibigay ang nararapat para sa inyo. Tumango-tango si Rico. Alam ko. At nagpapasalamat ako. Pero hindi ako nabubuhay para sa pera. Mas gusto kong harapin ang totoong buhay, Celesta. Mas gusto kong buksan ang sarili ko sa mga bagay na talagang mahalaga. Napatingin si Celesta sa kanya. At anong mahalaga? Ang pagiging masaya. Ang pagiging malaya sa galit.
Ang pagiging totoo. Nasa veranda nga si Celesta. Hawak ang isang baso ng wine habang nakatingin nga sa malayo. Hindi pa rin niya matanggap na tinanggahan nga ni Rico ang yaman na dapat ay para rito. Hindi lang dahil sa hustisya, kundi dahil alam niyang malaking bagay ito para sa kinabukasan ni Rico. Hindi niya maiwasang mag-alala. Anong iniisip mo? Napalingon sa Celesta at nakita nga si Rico na lumapit at may dala nga itong tasa ng kape. Halatang kararating lamang nito mula sa labas. Nakasuot pa nga ng black polo na bahagyang nakabukas nga ang unang butones. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi mo pa rin tinatanggap ang bahagi mo sa negosyo. Napangiti si Rico at umupo sa tabi niya. Celesta, ilang beses ko bang sasabihin hindi ko kailangan yon? Nangangamba lang ako, Rico. Hindi ako papayag na mapunta sa wala ang lahat ng pinaglaban natin. Ayokong kunin ang bagay na matagal nang wala sa akin. Pero kung talagang gusto mong mapanatag ang loob mo. Bigla siyang tumayo nga at hinarap nga ang babae ng buong tapang. Magpakasal tayo. Parang huminto ang mundo ni Celesta. Napakurap siya. Ano? Kung gusto mong may mapunta sa akin ang bahagi ng negosyo, edi ikaw ang magdala nito. Kung magpapakasal tayo, ikaw ang legal na tagapagmana. At ibig sabihin, lahat ng meron ka, meron na rin ako. Pero hindi ko kailangan tanggapin ito bilang isang bayad sa nakaraan. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiinis. Seryoso ka ba? Ikakasal tayo para lang dito? Matalim siyang tinignan ni Rico bago lumapit. Yumuko at bumulong nga sa kanya. Sinabi ko bang para lang dito? Doon napansin ni Celesta kung gaano kalapit nga ang mukha ni Rico sa kanya at kung paano bumaba ang tono ng boses nito. Celesta, hindi lang ito tungkol sa negosyo o sa pera. Matagal na kitang gusto. Matagal na kitang mahal. Natahimik si Celesta at hindi kaagad nakapagsalita. Hindi niya inaasahan ang diretsahang pag-amin nga ni Rico. Nakangiti ito habang hinihintay ang sagot niya. Ano, Celesta? Muling yumuko ito at halos magdikit nga ang kanilang mga labi. Papayag ka ba? Nanatili nga si Celesta sa katahimikan at ramdamang bilis ng tibok ng kanyang puso matapos nga marinig ang alok ni Rico. Para bang hindi niya ito maproseso ng maayos. Mahal nga siya ni Rico at gusto siyang pakasalan. Pero paano ang pamilya niya? Huminga siya ng malalim at tumataras ng bahagya. Pilit binabawang sarili mula sa tensyon sa pagitan nila. Rico, hindi pwede. Agad siyang napakunot ng noo nang makita nga ang bahagyang pagdilim ng mukha ni Rico. Bakit hindi? Alam mong hindi magugustuhan ng pamilya ko to. Galit na nga sila sa akin dahil pinagtanggol kita. Tapos ngayon magpapakasal pa tayo? Hindi nila matatanggap yun. At baka ikaw pa yung mapahamak. Nagtagal ang titig nga ni Rico sa kanya. Ngunit imbes na mainis o mapikon, isang nakakalokong ngiti lang ang lumitaw sa kanyang labi. Alam ko, sagot niya. Nagtaka si Celesta. Anong ibig mong sabihin? Lumapit nga si Rico. Umupo pabalik nga sa tabi niya at tumingin sa kanya na tila ba may lihim na alam. Kasi kinausap ko na sila. Nanlaki ang mga mata ni Celesta. Ano? Oo, dumaan ako sa kanila kanina at gusto ko lang ipaalam na hihingin ko na ang kamay mo sa kasal. Mas lalong lumaki ang gulat nga sa mukha ni Celesta. Ano na namang kalokohan yan, Rico? Alam mong hindi ka nila gusto. Nagkibit balikat na nga lamang si Rico na para bang hindi nga siya apektado. Oo, galit sila. Pero hindi ako nagpunta doon para humingi ng basbas. Nagpunta ako roon para ipakita na seryoso ako sa'yo. Napaluhod nga sa Celesta sa kakatawa. Hindi niya kinaya ang pagprank ka nga ng lalaki. Rico, seryoso ka ba talaga? Na hindi mo nga ako niligawan tapos hihingi ka na kaagad ng kasal? Hingin mo na kaagad ang kamay ko? Napakamot nga ng batok si Rico. Di ba yun naman talaga ang dapat gawin? Naramdaman ni Celesta ang sakit
ng kanyang tiyan sa kakatawa. Ngunit sa kabila nito, may kung anong kirot sa puso niya habang tinititigan ng lalaking seryosong naghihintay nga ng sagot niya. Rico, hindi ganito dapat. Hindi kita kayang pakasalan ng basta-basta. Aniya matapos sumupa nga ang tawa niya. Lumalim ang tingin ni Rico. Ngunit imbes na sumimangot, lalo lang siyang ngumiti. Bakit? Dahil ba hindi kita niligawan? Gusto mo bang gawin ko yun? Huwag mo akong hinahamon. Bago pa makasagot si Celesta, lumapit si Rico at hinawakan nga ang kanyang kamay. Banayad nitong hinaplos ang mga daliri niya. Ano bang gusto mong ligaw, Celesta? Gusto mo bang hatidan kita ng bulaklak araw-araw? Sunduin kita sa opisina? Ipagluto kita ng paborito mong pagkain? Bumaba ang boses nga nito, puno ng panunukso. O gusto mong gawin ko na lang lahat ng yon habang mag-asawa na tayo? Muling tumahimik nga ang mundo ni Celesta. Pero kung gusto mong dumaan tayo sa tamang proseso, fine, liligawan kita araw-araw. Gagawin kong lahat para mapatunayan ko sa iyo at sa pamilya mo na karapat-dapat akong makasama mo. Sad pa nga ni Rico. Kinabukasan, kasalukuyang naglalakad nga si Celesta palabas ng opisina nang biglang may sumulpot sa harapan niya. Miss Celesta Acosta. Sabi nga ni Rico, nakangiti siya habang may hawak nga na isang bugkos ng bulaklak. Nanlaki mga mata ni Celesta. Rico? Anong ginagawa mo dito? Nililigawan kita. Di ba sabi mo gusto mo ng matinong panliligaw? Bago pa nga makasagot nga si Celesta, napansin niya maraming empleyadong nakatingin sa kanila. Ang iba ay kinikilig pa at ang iba naman ay nagbubulungan. Ang daming tao, saad nga ni Celesta. At ano naman? Inabot nga ni Rico ang bulaklak. Bakit bawal bang manligaw sa harap ng madla? Walang nagawa si Celesta kundi kunin ang bulaklak habang pinipigil nga ang pagngiti. Ang kulit mo talaga. Paglabas nga ni Celesta sa bahay, kinabukasan nagulat nga siya nang makita ang isang bagong kotse sa harap ng gate. Nandoon si Rico at nakasandal nga dito habang nakapamulsa. Ihahatid na kita sa trabaho. Ikaw? Magdadrive? Kailangan kong patunayan na boyfriend material ako, hindi ba? Umikot ang lalaki at binuksan nga ang pinto ng kotse para sa kanya. Sakay na, mahal na prinsesa. Napaismid na nga lamang si Celesta habang tinititigan nga ang nakangiting si Rico. Mahal na prinsesa? Talaga ba? Oo naman. Kung ayaw mo, pwede ring reyna ng puso ko. Mas bagay yata yun. Napairap na nga lamang si Celesta pero hindi napigilang matawa. Ang corny mo. Pero napapangiti ka. Marahang naitinulak nga ni Rico ang dalaga nga papasok nga sa kotse. O siya, huwag ka na magpabebe, sakay na't baka maliit ka pa. Nang makapasok nga si Celesta, agad na umikot nga si Rico at sumakay nga sa driver's seat. Nilingon siya nito bago nga nagpatuloy. Huwag kang mag-alala, siguradong ligtas ka sa pagmamaneho ko. Maliban na lang kung masyado kang nakaka-distract. Napakurap na nga lamang si Celesta. Excuse me? Kumindat si Rico bago pinaandar nga ang kotse. Kahit anong ganda mo, kaya ko pa namang mag-focus sa daan. Napailing na nga lamang si Celesta at nagayos nga ng upo. Baka naman kung saan mo ko dalhin ha. Diretso sa trabaho mo syempre pero baka daan muna tayo sa favorite mong coffee shop. Alam kong hindi mo kaya ang umaga ng walang kape. Cappuccino. Napahinto nga si Celesta. Teka, paano mo nalaman? Secret admirer mo ako dati pa. Hindi mo ba nahalata? Mayabang nasagot nga ni Rico. At saka Celesta, ilang buwan na tayong magkakilala. Alam kong ang kahinaan mo kape, cheesecake, at isang lalaking matipuno, gwapo at charming na gagaya ko. Itinuro nga niyang sarili niya nang may piliyong ngiti. Napairap na nga lamang si Celesta. Ang kapal talaga ng mukha mo. Sa sumunod nga na araw, inimbitahan nga ni Rico si Celesta sa isang lugar. Ano nga ulit tong pupuntahan natin? Tanong nga ni Celesta habang nakasakay sila sa kotse ni Rico. Sa bahay ko. Kaswal na sagot nga ni Rico habang nakapirmi ang tingin sa kalsada.
Napatigil si Celesta. Ha? Yung lumamang bahay? Ngumiti lang si Rico pero hindi sumagot. Naalala niya pa kung paano niya unang napuntahan ang bahay ni Rico dati. Siksikan, may sirang pinto at pinakamasaklap sa lahat may lumilipad pang ipis na muntik nang ikamatay niya sa takot. Pero nang makarating nga sila sa lugar, nanlaki ang mga mata ni Celesta. Sa harap niya ay isang mala-vacation house na mansyon na may modernong design. Malaking bintana, rustic wood accents, at may garden na punong-puno nga ng halaman at mga bulaklak. May infinity pool rin sa likod. Anong nangyari sa bahay mo? Asan na yung dati? Takang tanong nga ni Celesta. Ngumisi naman si Rico. Pinarenovate ko. Teka, saan mo nakuha yung pera? Akala ko ba hindi mo tinanggap yung mana mo? Ikaw rin naman ang nagpilit na tanggapin ko yung party ko, di ba? Natatawang sagot nga ni Rico. Kaya ginamit ko sa ganito. Dati akong walang pera sa Celesta pero ngayon, kaya ko na iparenovate yung bahay ko. Naglakad nga si Celesta papasok. Hindi pa rin siya makapaniwala. Malinis, maaliwalas at sobrang layo nga sa dati nitong itsura. Nilingon niya si Rico na nakasunod nga sa kanya. So ibig sabihin, wala na ring ipis dito? Napatawa na nga lamang si Rico. Wala na, promise. Humiga na nga lamang siya ng maluwag. Salamat sa Diyos. Napailing si Rico at lumapit nga rito. Alam mo Celesta, hindi naman tungkol sa perang dahilan kung bakit kita inimbita dito. Napatigil nga si Celesta. Ha? Ano? Hinawakan ni Rico ang kamay niya at saka nga siya tinitigan nga ng diretsyo. Gusto ko lang ipakita sa iyo na handa akong bumuo ng bagong buhay. Hindi na ako yung dating Rico na walang direksyon. Ngayon, may pangarap na akong kasama ka. Natigilan si Celesta. Ramdam niya ang sinseridad sa boses nga ni Rico. At doon niya nga naisip na hindi naman talaga mahalaga kung saan sila nakatira o kung gaano kalaki ang bahay nila. Ang mahalaga, magkasama sila. Tahimik na nakatayo nga si Celesta sa veranda ng bagong bahay ni Rico habang pinagmamasdan ng malawak na tanawin sa ilalim ng buwan. Naglakad nga papalapit si Rico at may dala itong 2 baso ng alak. Hindi ka na nagsalita simula kanina. Anong iniisip mo? Bumuntong hininga si Celesta at tinignan nga siya. Rico, gusto kita. Napatigil si Rico, mukhang hindi inaasahan nga ang biglaan nga niyang pagamin. Nagkibit balikat na nga lamang si Celesta at uminom. Actually, hindi lang gusto. Mahal na ata kita. Parang ang nanigas nga si Rico sa kanatatayuan niya at nakatitig lamang sa babae na parang hindi makapaniwala. Napairap si Celesta. Ano? Wala ka bang sasabihin? Ngumiti si Rico pero sa halip na sumagot, bigla siyang hinawakan sa bewang at hinila nga palapit. Teka, ulitin mo nga. Napapikit na nga lamang si Celesta nang maramdaman ang init ng katawan nito. Mahal nga kita, ogag. Pulalas nga niya at halos matawa nga sa sarili. Napatawa na nga lamang rin si Rico bago nga siya biglang hinalikan. Isang matagal at puno ng emosyon na halik. Ramdam ni Celesta ang bawat tibok ng puso niya. Finally, sa wakas girlfriend na kita. Bulong pa nga ni Rico matapos nga silang maghiwalay. Natawa na nga lamang si Celesta. Sino may sabi? Ikaw. Sagot nga ni Rico na walang pagdadalawang isip. Bago pa nga siya makasagot, biglang bumukas ang pinto at may narinig nga silang malalakas na hiyawan. Surprise! Napatalon nga si Celesta at napalingon. Nanlaki nga ang mga mata niya nang makita nga niya ang buong barangay sa loob ng bahay. Mga kapitbahay, tindero't tindera, bata't matanda, halos lahat ng kilala ni Rico mula pagkabata. Holy! Rico? Ano ginawa mo? Ngumiti lang si Rico na parang wala lang. Niraid ko yung buong barangay. Ano? Wala lang, gusto ko lang i-celebrate yung bagong buhay natin pero teka. Ngumisi ito bago tumingin sa likuran. Pasok na po, Father. Lalong lumaki ang mata ni Celesta nang makitang pumasok nga ang isang pari.
Anong ginagawa ng pare dito? Magpapakasal na tayo. Diretsong sagot nga ni Rico sabay kindat. Ano raw? Magpapakasal na tayo. Pagulit nga ni Rico kaswal na nag-aayos nga ng kwelyo niya na parang hindi lang siya nag-ambush ng kasal. Hoy, gago ka ba? Wala akong sinabi na magpapakasal ako ngayon. Sigaw nga ni Celesta pero hindi niya may tanggi na parang malulusaw nga siya. Sangiti ni Rico. Narinig niya ang tumikim nga ang pare. Iha, mukhang hindi ka pa handa. Hindi naman natin kailangan ituloy ngayon kung hindi mo pa gusto. Natawa na nga lamang si Celesta sa sitwasyon. Salamat po, Father. Buti pa po kayo, may sense. Sayang naman yung handaan. Sabat ng isang matandang kapitbahay habang may hawak ng plato ng pansit. Tsaka iha, ang ganda ng gown na hinanda ni Aling Perla oh. Napalingon sa Celesta at nakita niyang may lumabas nga mula sa likod ni Aling Perla. Hawak-hawak ang isang wedding dress na halatang minadali nga pero maganda pa rin sa kanyang paningin. Custom made to para sa'yo, Celesta. Proud na sabi pa nga ng matanda. Pinandilata na nga lamang niya si Rico. Ganun mo katagal pinagplanuhan to? Isang linggo. Inosenteng sagot nito. Napahawak na nga lamang sa noo niya. Rico, may problema ka sa utak. Pero mahal mo ko, di ba? Bulong pa nga ni Rico sabay yakap nga sa bewang niya na parang siguradong sigurado na nga siyang hindi nga siya tatanggihan. Napasulyap na nga lamang si Celesta sa paligid. Buong barangay na ata ang nandito. Excited at naghihintay ng sagot niya. May banda pa nga talaga na tumutugtog. Nagsimulang tumugtog nga para sa wedding march. Napatingin siya kay Rico, nakangiti lang tila walang alinlangan sa desisyon nito. Huminga na malalim si Celesta bago umirap. Sige na nga, as if namang tatanggihan ko to. Matagal ko na ring pinag-isipan na pumayag na magpakasal sa'yo. Masyado ka lang mabilis. Malakas na nagpalakpakan nga at hiyawan mula sa buong barangay ang narinig sa buong kabahayan. May tumili pa nga sa likuran at isang bata ang tumakbo palapit kay Rico at Celesta. Hawak ang isang maliit na basket na puno ng petals. Yay! Kasal na! Kasal na! Sigaw ng bata at masiglang winasiwas ang basket. Natawa na nga lamang si Rico at yumakap nga ng mahigpit kay Celesta. Alam mo, kahit anong mangyari ikaw pa rin ang gusto kong makasama habang buhay. Napabuntong hininga si Celesta pero hindi mapigilan nga ang matamis ng ngiti. Masyado kang bolero pero sige na nga. Aba, kung tapos na kayong magharutan dyan magbihis na at simulan na ang seremonya. Sigaw pa nga ni Aling Perla. Sabay abot nga ng gown kay Celesta. Mabilis namang umaksyon ng mga kapitbahay. May humata kay Celesta papasok ng bahay para bihisan siya. At may isang grupo naman na nagayos kay Rico. Pinulbuhan pa nga ang mukha niya kahit anong tanggi niya. Hoy, ayoko ng pulbo! Reklamo nga ni Rico at pilit na nilalagyan nga ng isang ale ng baby powder ang noo niya. Shh, dapat gwapo ka sa kasal mo! Maring sagot pa nga nito. Samantala sa loob ng bahay nakatayo si Celesta sa harap ng salamin habang nakasuot ng gown. Bagamat may nadali nga, hindi may kakaila na bagay nga ito sa kanya. Napangiti siya habang tinitignan ng sarili. Hindi niya inaasahan na ganito kabilis ang mga pangyayari. Pero hindi na nga rin siya nagulat pa. Ganito naman palagi si Rico. Biglaan, puno ng sorpresa at walang takot na sumugal sa mga gusto nga nito sa buhay. At ngayon, siyang pinili nito. Ready ka na ba? Tanong nga ni Aling Perla habang inaayos nga ang kanyang belo. Huminga ng malalim si Celesta bago ngumiti. Oo naman, hindi na ako makakatakas dito eh. Good. Kasi kung hindi, buong barangay na ang hahabol sa'yo. Sabay tawa pa nga ng matanda. Ilang minuto lang lumabas na nga siya. At agad na bumungad nga sa kanya si Rico. Nakatayo ito sa harap ng improvised altar sa may veranda. Pagdating niya sa harapan, hinawakan kaagad ni Rico ang kanyang kamay.
Sabi ko na nga ba, hindi mo ko tatanggihan. Umayos ka nga. Pakabawiin ko pa to eh. Pasalamat ka, mahal kita. Nagsimula na nga ang seremonya. At sa bawat salitang binibigkas nga ng pare, lalo niyang nararamdaman ang tamang desisyon na ginawa niya. At dahil dyan, maaari mo nang halikan ng iyong asawa, sabi ng pare. Hindi na nga naghintay pa si Rico, agad siyang yumuko at hinalikan si Celesta nang mariin habang nagsisigawan at pumapalakpak pa nga ang buong barangay. Matapos ang hindi inaasahang kasalan, sa harap nga ng buong barangay, napagtanto ni Celesta na wala na nga siyang takas. Ligan lang nga silang mag-asawa ni Rico. Pero kahit anong sayang naramdaman niya noong gabing yun, may isang malaking problema pa rin siyang kailangan harapin, ang kanyang mga magulang. At ngayon, nakaupo siya sa loob ng magarang dining room ng mga Acosta, kaharap ang kanyang mama at papa. Pareho itong seryosong mukha at parehong nakatingin kay Rico. Samantalang si Rico naman, relax na relax lang. Celesta, panimula ng kanyang ama. Pakipaliwanag kung bakit kasal ka na? Napakagatlabi na nga lamang si Celesta. It just happened. Napatingin ang kanyang ina kay Rico. And you? Ikaw ang may pakana nito, hindi ba? Ngumiti si Rico. Hindi po, ma'am. Hindi ko naman po siya pinilit actually. Siya pa nga ang nag-propose sa akin. Hoy Rico, ano ba? Sigaw ni Celesta habang nagtatawanan ng mga kapatid niyang nanunood sa gilid. Napataas ang kilay ng kanyang ina. Ikaw ang nag-propose? Natawa si Rico at sinandal ang katawan sa upuan. Pero seryoso po. Hindi ko naman po pinlano. Nasa harap lang po ng barangay yung pare, sayang naman po kung hindi namin gagamitin. Napahawak na nga lamang sa noo si Celesta dahil puno pa rin ng kalokohan si Rico. Hoy Rico, tumigil ka na. Pero lalo lang lumalim ang titig ng kanyang ama kay Rico. Kung ganoon, bakit ka nandito ngayon? Diretso ang tingin ni Rico kay Mr. Acosta. Para hingin po sanang basbas niyo. Saglit nakatahimikan nga. Biglang nagsalita ang kanyang ina. Basbas? Rico, kasal na kayo, para saan pa ang basbas? Ngumisi si Rico. Para hindi niyo po ako palayasin kapag nagsimula na akong pumasok sa bahay niyo bilang manugang niyo. Tumingin nga si Mr. Acosta kay Celesta. Sigurado ka ba talaga sa lalaking to? Bago pa makasagot si Celesta, mabilis na sumingit nga si Rico. Kung hindi po siya sigurado, pwede ko pong ligawan ulit. Napangiwi si Celesta. Hoy Rico! Ngumiti lang si Rico at tumingin sa kanyang mga biyanan. Actually, gusto ko nga pong dumaan sa proper courtship. Dahil kahit kasal na kami, gusto ko pa rin siyang ligawan araw-araw. Para makuha din po ang loob niyo. Muling nagpalitan ng tingin ng kanyang mga magulang. At pagkatapos nga ng ilang segundong katahimikan, biglang tumawa ang ama ni Celesta. Tama na yung formal-formal na yan, iho. Alam mo ba ang lolo ko rin ay nagpakasal ng biglaan noon? Mukhang tradisyon na ito sa pamilya namin ah. Nagkibit balikat na nga lamang ang ina. Wala na tayong magagawa. Basta siguraduhin mo lang na hindi mo sasaktan ang anak ko. Tumingin si Rico kay Celesta. Never po. 4 na taon ang lumipas at sa loob ng opisina ng kumpanya isang babaeng nakaupo sa malaking desk. Nakakunot ang noo nito habang mabilis na nagtatype sa laptop. Sa harap naman niya ay isang lalaki ang nakasandal sa sofa, nakataas ang paa sa center table at walang pakialam na naglalaro ng cellphone. Ano na naman yung ginagawa mo, Rico? Tanong ni Celesta. Relax lang, babe. Nagpapahinga ang CEO mo. Pili yung saad nga ni Rico habang tuloy-tuloy sa paglalaro. Napahinto sa pagka-type si Celesta at tumingin ni Rito ng matalim. Ikaw ba talaga ang CEO o ako? Ngumisi si Rico at naginat. Asawa ka ng CEO, kaya ikaw ang nagtatrabaho. Ako ang CEO, kaya ako ang nagpapahinga. Fair trade, di ba? Napangiwi na nga lamang si Celesta. Napaka-inutil mong CEO. Biglang pumukas ang pinto
At pumasok nga ng sunod-sunod ang 3 cute na batang babae na may dalang stuffed bunnies. Mommy, Daddy! Parang kidlat na tumayo si Rico at biglang naging seryoso. Ayan na ang tunay na mga boss, ang cute. Bumaba si Celesta sa upuan niya at binuhat ang kanilang triplets na anak. Hello sa mga prinsesa namin, bakit nandito kayo? Nagkibit-balikat nga ang mga bata na 4 na taong gulang na nga. Si Lola po kasi gusto ko po akong turuang magpiano pero ayoko. Mas gusto ko pong maglaro po ng games kay Daddy. Ngumisi si Rico at bumaba mula sa pagkakaupo para harapin nga ang anak nila. Aba, ganyan ang gusto kong anak, maganda, matalino at gamer. Kayo din? Tumango naman ang dalawa pa. Rico, ano ba? Sabay hampas nga sa braso nito. Tama na yan, babe. Natatawang sabi nga ni Rico. Baka magalit ang little bosses natin. Napailing sa Celeste pero hindi may tago ang kanyang ngiti. Sinong mag-aakala ang dating simpleng buhay nila ay hahantong sa ganito. Siya ang asawa ng CEO na halos wala ng pahinga sa trabaho at si Rico naman na kahit naging CEO na, full-time asawa at ama pa rin ng kanilang 3 anak. Alright, since wala ka namang ginagawa, ikaw nang magbabantay muna sa triplets natin habang tinatapos ko tong reports. Yes, boss. Sagot ni Rico kaagad bago kinuha ang anak nila at kinarga nga isa-isa. Tara na may princesses, may laro kong bagong ituturo sa inyo. Si Rico nga siguro ang pinaka-jolly and gullible na CEO sa buong mundo pero ito rin ang pinaka-perpektong asawa at ama na maaari ngang hilingin. Minsan, ang mga taong hindi natin inasahan ang may dalang pinakamalaking pagbabago sa buhay natin. At baka ang mga bagay na sa tingin natin ay mali para sa atin, ang siya palang nagtuturo sa atin at kasama natin sa tamang direksyon, kung saan mapupunta nga tayo sa matiwasay at masayang buhay. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Celeste at Rico. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Carmencita Falcon, Merlin Bilbar, Kay Dimtes, Senen Orzame, Arcit Baltazar, Lisa, Maria Elena Barosa, Jelly Tampos, Presbyteros Rose, Teresita de los Santos, Mary Grace Duyag, Mary Tauring, Mary Vic Bigueras, Fe Navarez, Eli Evangelista Anderson, Liliano Bebe, Susano, Vivian, Estelita Mahia, Zenaida Porter, Menching Doro, Rebecca Tezuka, Crisanta de la Cruz, Batang Ibunan, Catherine, Helen Morillo Presbyteros Rose, Elvi Candontol, Ana Saking, Imelda Forteza, Flor Cabrera, Vince World TV, Harem Ruhi, Merly Lazaraga, Presbyteros Rose, Arlene Gabayno, Marisa de los Reyes, Doris Partolata, Marilyn Pabelonia, Amparo Fana Juliet Caday, Lorna Romana Grospe, Leonila Perea, Kuya Atok, Susana, Nesbet Hanaban, Elizabeth Gilas, Merly Brogada, Kinciano, Crisanta de la Cruz, Linley of Macau, Amparo, Meral, Trinidad, Let Bajang, Annie Hoson, My Vlog TV, Jesusa, Epifania de Ocares, Gay, Ludi, Capricorn Girl, Marilu Gulmatico, Ana Marie, Enday Samante, Enday Lebra, Magdalena Badinas, Evangeline Zamora, Zenaida Porter, Francia Margalio, Flor Arcega, Prescavilla Havana, Nori, Geraldine de Jesus Leonila,
Elsa Opiane, Riza Taruk, Flor Salvacion, Veronica Briseño, Batang Ibunan Jessica Mandawi at shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.